Mga celebrities na pinagsabihan si Fiang Smith sa kanyang masyadong pagpapaka-authentic at pagpapakatotoo. Ogie Diaz. Nagpakatotoo ang talent manager at showbiz reporter na si Ogie Diaz sa pagbanggit ng pangalan ng isang celebrity na worst PBB big winner at nasobrahan ng pagpapakita ng kanyang totoong ugali sa labas ng bahay ni Kuya. Sa guesting niya sa online show na Your Honor, natanong siya ng mga host na sina Charis Solomon at Buboy Villar kung sino sa mga artista ngayon ang mayroong hindi magandang ugali. Aniya bitbit ni Fiang hanggang sa paglabas niya ang ugali na ipinakita niya sa loob ng bahay. Inisa-isa naman ni Ogie ang mga napansin niya sa pag-uugali ni Fiang. Una, hindi nito kilala ang concert queen na si Pops Fernandez. Pangalawa, ang pagtapik nito sa isang marshal na humarang sa kanyang dadaanan. Pangatlo, ang ginawa nitong pagdangkal sa bandang ibaba ng katawan ng kanyang ka-love team na si JM Ibarra. Pang-apat, ang pagpunas nito ng laway niya sa mukha ng co-housemate na si Ding Dong. Pang-lima, ang pagyayabang niya sa walang makakatalo sa ratings ng batch nila. Inamin ni Ogie na maganda ang hangarin kung tutuusin ni Fiang dahil nagpapakita siya ng pagiging authentic. Subalit wala na ito sa tamang lugar. Too much of anything is bad. At dinerecho ni Ogie si Fiang at sinabihang hindi magandang ehemplo sa kabataan na umiidolo sa kanya ang ginagawa niya sa harap ng publiko. Nagsalita rin siya sa kanyang online program at pinagsabihan ang baguhang artista. Kaya ang payo niya sa PBB Gen 11 winner, "Ako naman, hindi porke tayo yung big winner, tayo yung pinakatotoo sa loob ng bahay. Wala namang problema sa pagpapakatotoo. Pero syempre lahat ng sobra nakakasama. So, sumusobra ka nagpapakatotoo, matatalo ka rito. Kasi i-judge ka ng i-judge ng mga tao. Hindi lahat ng pagpapakatotoo ay tanggap ng mga tao. Lalo na ma-magnify ka kasi ikaw yung artista eh. Pag nakaahon na tayo, nakalabas na tayo sa bahay ni Kuya, dapat nag-iiba na tayo ng direksyon. Hindi porke ganun kakalog sa loob, paglabas mo tatanggapin kang ganun. Kaya kung ako kay Fiang, kung gusto lang naman niya no, sana konting renda. At isipin mo pa rin na iniidolo ka ng kabataan. Sayang eh, nandiyan ka na anak ko, big winner ka pa man din diba? Mas magandang big ang tingin nila sa'yo." Pokwang. Naunang naringgan ng opinyon ang komedyante na si Pokwang tungkol sa binitawang salita noon ni Fiang tungkol sa pataasan ng rating sa mga batches ng Pinoy Big Brother. Minabuti niyang magkomento sa social media post ng viral video ni Fiang at sabihin ang saloobin sa ipinakitang ugali ng Gen 11 big winner sa event na dinaluhan nito. Ani Pokwang, "My God, Iha, 21 years na ako sa showbiz at ang sikreto, be humble, Iha. Yan muna ang pag-aralan. Nakailang PBB season na ang nasaksihan ko, pero iilan na lang silang active sa showbiz. So Iha please, wag muna magyabang, bad yan." Marami naman ang nakisimpatsa sa naging komento ni Pokwang at nagbigay din ng kanilang mga opinyon patungkol sa pag-uugali ni Fiang. Subalit ang magandang intensyon ni Pokwang ay hindi nagustuhan ng mga fans ng baguhang artista. Nababatikos kasi ang komedyante ngayon dahil sa mga nasabi nito sa idolo nila. Ayon sa mga fans, dapat daw ay napanood ni Pokwang ang buong clip bago ibahagi ang kanyang saloobin sa nasabing bagay. Sa katunayan daw base sa original clip ng viral video, nilinaw ni Fiang na nagbibiro lamang siya. Sumunod na nabasa ang post ni JM Ibarra na nagbabala sa publiko na huwag maniwala kaagad sa mga video na lumalabas dahil pinuputol daw ang mga ito at hindi na naipapakita ang kabuuan ng mga kaganapan. Dahil dito hindi tinantanan ng mga fans ni Fiang si Pokwang at ang masaklap pa ay umabot na ang pambabash ng mga ito sa anak ng komedyante na si Malia. Nagpahayag na rin siya ng kanyang pagnanais na kasuhan ng mga fans na ito na idinadamay ang kanyang 7-year-old daughter sa pagpunang ginawa niya sa idolo nilang si Fiang. Piolo Pascual. Tila hindi rin nagustuhan ng hunk at veteran kapamilya actor na si Piolo Pascual ang naging eksena sa guesting niya sa ASAP Rocks online show. Marami ang nakapansin na maging ang mga host na sina Emilio Daes at Alexa Ilacad ay hindi naging komportable
sa sinabi at ipinakitang kilos ni Fiang. Napansin kasi ng mga manonood na panay ang banggit ni Fiang kay Emilio kung Gen Z pa ba ito. Napasabi na lang ng sorry si Alexa kay Piolo dahil gumugulo na rin ang set noong mga oras na yon. Isa pang napansin ng mga viewers ay ang pagputol ni Fiang kay Piolo habang may sinasabi ito. Kaya naman ang tanging nabanggit ni Piolo ay, nakakailang buwan na ba dito to? Pero wala namang ibang naging reaksyon si Piolo sa kanyang social media tungkol dito. Para naman sa mga fans ni Fiang, ikinalat lang daw ang fake news tungkol sa kanilang idolo para mas marami itong makuhang hate sa ibang netizens. Martin Rivera. Usap-usapan ngayon ang video na lumabas noong mga nakaraang buwan tungkol sa isang eksena sa Sunday noontime variety show ng Kapamilya Channel na ASAP. Makikita sa video ang naging pagtatanong ng mga host ng programa kay Fiang tungkol kay Pops. Magkakasama sina Martin, OG at iba pa na nais malaman kung nakita na ba ni Fiang sina Martin at Pops na magkasama. Did you ever see Tito Martin and Pops? Did you see them together on stage? Tanong ni Ogie. At sunod naman na tanong ni Martin, do you even know who Pops is? Ang naging sagot naman ni Fiang, oh my God! That's so famous here in the Philippines. Na muling sinagot ni Martin ng, you're absolutely right, she's the concert queen. Napasabi na lang ng si Fiang sa naging pag-uusap nila. At ang tanging naging reaksyon at nasabi ni Martin, where did you find this girl? Dahil sa eksenang iyon, maraming nakuhang bashing si Fiang dahil hindi nito kilala kung sino si Pops Fernandez. Napansin din ng mga netizens na tila nairita si Martin dahil hindi kilala ng PBB Gen 11 big winner kung sino ang concert queen at ex-wife niya. Napuna rin ng mga netizens ang paraan ng pakikipag-usap ni Fiang kay Martin na hindi naman nila ikinagusto. Ngunit marami ang nagtanggol sa kanya na fans at sinabing masyadong bata si Fiang para makilala niya kung sino si Pops Fernandez. Naiintindihan naman daw nila ang parting ito dahil Gen Z nga naman si Fiang. Mr. Fu. Dahil sa pag-viral ng nasabing video ni na Martin Rivera at Fiang dahil hindi nito kilala kung sino si Pops Fernandez. Napag-usapan sa isang online program kung saan host si Mr. Fu ang tungkol sa insidenteng iyon. Nagbigay ito ng payo kay Fiang o kung sino man ang magiging host ng isang programa na alamin at mag-research ng impormasyon tungkol sa kanilang guest. Ang mainam daw sanang ginawa ni Fiang ay ang itanong sa writer ng show kung sino ang kanilang guest at kumuha ng ilang detalye nila. Ani Mr. Fu, respeto na lang din ito sa mga nakakasama nila sa showbiz na matagal nang nasa industriya at maraming napatunayan sa kanilang ginagawa. Ding Dong Bahan. Kumalat sa social media ang ginawang video ng ex-PBB housemate na si Ding Dong Bahan tungkol sa pagiging authentic at totoo ng isang tao. Dito kasi niya tinalakay ang paksa tungkol sa pagkakaiba ng pagpapakatotoo at pagiging responsable. Aniya, ganito talaga ako. Pero ang tanong, tama ba? Sa panahon ngayon, sobrang uso ng just be yourself. Pero minsan nagiging excuse na siya for a toxic behavior. Yung rude ka pero sasabihin mo na, at least ako totoo. Alam mo naman na being real is great, pero dapat real and responsible. Minsan kailangan mo ring tanungin ang sarili mo, am I honest? Am I kind? Am I authentic but still respectful? Remember, you can always be the best version of yourself. Be the better version of yourself every day. Remember, being yourself is good, but evolving is better. Para sa mga nakapanood na paisip ang mga ito, kung ang naging mensahe niya ay para ba sa co-ex-housemate na si Fiang. Kaya naman hindi na iwasan na itag ng mga netizens ang account ng PBB Gen 11 big winner. Wala namang ibang reaksyon si Ding Dong dito at walang binanggit na pangalan ng taong nais niyang bigyan ng mensahe. Ani naman ng ilang netizens, dapat daw ay marinig ni Fiang ang sinasabi ni Ding Dong dahil panigurado na may makukuha itong aral. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating listahan ngayon? Send in your thoughts in the comment section below.